Nagbigay ng payo si Senate President Francis Chis Escudero sa mga kandidato ngayong Hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Dahil papalapit na ang Hatol ng Bayan 2025 at panahon na ngayon ng paghahain ng kandidatura ng mga kakandidato sa eleksyon, naniniwala si Senate President Francis Escudero na mga survey results na naglalabasan ngayon ay posibleng magbago pa. Hindi rin masabi ng senador kung nagbibigay ba ito ng kalamangan sa mga kandidatong namamayagpag sa mga surveys. Depende pa rin daw yan sa mamamayang Pilipino. May mensahe rin siya sa mga kandidato. Good luck at natutuwa akong hindi ako isa doon. Snapshot yan, magbabago at magbabago yan. At ayon din sa sarili kong pagkakaunawa ng survey, ito'y magbabago pa habang lumalapit ang eleksyon. Dahil habang lumalapit ang eleksyon, mas siseryosohin na ng ating mga kababayan yung kanilang mga actual na pipiliin at choice. Kung pelikula ang pagbabasihan, dehadista ang Pilipino at hindi limadista. So depende. Wala pang survey na ginagawa para tingnan at masabi na ang Pilipino ay boboto sa nagkataon lamang na lamang ngayon o mataas ngayon sa survey. Ika nga kasabay ng bandwagon effect. Payo naman ni Escudero sa mga kandidato, huwag baliwalain ang kaisipan ng taong bayan na mamili at magpasya kung sino ang pipiliin nilang kandidato. Pero suriin din niyo yung mga survey. Dahil hindi pa naman tapos ang filing of certificates of candidacy, ang dami nilang pangalang nilalagay doon na maaari namang hindi tumakbo. Mapagpanuri ang ating mga kababayan, huwag nating maliitin yung kanilang kakayahan, yung kanilang abilidad, na magpasya at mag-decide kung sino ang iboboto nila nang hindi dahil lamang sa isang survey. Sa budget hearing sa Senado ng panukalang budget ng DICT para sa susunod na taon, tinanong ni Senator Raffy Tulfo kung paano ang ginagawa ng kagawaran sa AI, lalo't kung nagiging kasangkapan nito sa pagpapakalat ng fake news. Dami ko ng beses nakikita sa TikTok. That is Sumasaya. correct. And then, meron yung nagsasalita na akala mo yung nagsasalita, talagang totoong sinasabi niya, talagang mukha niya, pati yung pagbukas ng bibig, boses niya and all, yung pala fake news. So, how would you attack that kind of a problem that is now rampant sa ating social media? We have a coalition with major social media platforms. We have their back-end reporting system. We agreed on a watermarking and categorization system. Once they detect that it is an AI-generated or a edited video in general, or a video that was shown without the sufficient context, pagtutulong-tulungan naming ma-detect, and they will watermark it po. They will put a label saying that either this video is out of context or maglalagay sila ng this is possibly AI-generated. Sa ngayon, ayon kay Escudero, on track ang Senado na matapos lahat ng committee deliberations ng 2025 budget at sa Nobyembre, target na ng Senado na maiakyat na sa plenaryo ang panukalang pondo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.